Dito tayo ngayon sa Action Center sa Dalandanan. By tapos yung subdivision dito sa Beto is malapit sa Lingon. Yan, portion ng Lingon na dito sa naman sa Beto. Usually yung pagkatag-ulan siya. Kasi kaya binabaha ito yung ilog ng Megawan. So sila yung pinakamalapit na daan ng tubig. So ito yung mataas na elevation. Ang lowest elevation kasi itong District 1. Yung mga tubig galing ng Malinta, Dalandanan, MacArthur Highway, ang outlet niya mapunta dito sa Polo area. Tawag namin ito Polo area. And then, ang discharge ng tubig, napunta rito sa Polo River. Ang outlet ng Polo River, pupunta ng Maykawayan River. Mula sa Maykawayan River, pupunta naman siya ng Bando, Manila Bay. So, mag-i-stay muna yung tubig dito bago siya lumabas. Kaya pagka mataas ang high tide level ng tubig sa Maykawayan, iikot siya rito. So, kada ulan, malaki tubig dito. Nangyayari nga, meron naman tayong mga pumping station dito. Kasama sa tanong yun, ano yung mga proyekto? Ayun, sa mga proyekto namin. Meron kasi existing na pumping station sa 1, 2, 3. Kaya sa ngayon, meron kami ginagawang improvement. Yung mga pump natin dyan, kasi dalawang submersible, tatlong mechanical pump, i-upgrade yun. Lalagyan ng electric motor para lumakas yung discharge capacity ng pump. So, pagka malakas na yung discharge dito, yung naiipon na tubig dito sa polo area, mailalabas niya kahit na mataas ang tubig sa Maykawayan. Kasi pag mataas ang tubig sa Maykawayan, meron tayong gate. Ang gate natin dito, 6. Dito sa Kalong Tagalag, 1. Sa Kalong Pangkera, 3. So, yung gate na yan, ang main purpose ng paglalagay ng gate na yan, para mahalang yung tubig na papasok dito sa polo area. Kasi pag malaki ang tubig dito sa Maykawayan at wala ang gate, papasok yung tubig dito. Malaki rin ang tubig dito sa polo area. Kaya nakakontrol ng gate na yung tubig. Pagka nakasara naman ng gate, maanda naman ang pump. Pagka low tide naman sa Maykawayan, bubuksan naman ang gate para lumabas yung tubig galing sa polo. So, lahat ng ano yan, ito yung mga tributaries na tawag namin dito, yung daan tubig. So, ito na yan, hanggang dito sa Tulyahan River. Dalawa kasi yan, sa Tulyahan, sa ayan. Ito na ako. Bukod sa ibang mga project, meron kami mga upgrading. Yung mga mabababang lugar, tulad sa MH Del Pilar, sa harap ng eskwela ng tubig, gawin upgrading dyan. Kasi nga, lagi siyang pinagmahal. So, hindi naman maalis agad ng tubig kasi nga, mahaba yung outlet. So, ang ginawa namin solution, in-upgrade namin. Para yung mga estudyante, hindi sila nag-tuloy siya pagka then, meron kaming ongoing na project ngayon, yung mga earthquake na hotel. May clearing kami ng mga water lilies sa ilog. Tapos, nag-test kami ng kami ng mga gamit yung backhoe. Tapos nagre-repair kami ng mga pilaki size. Ito, parting abandon na ito eh. Actually, yung Valenzuela tumutulong din sa abandon dahil apektado rin tayo dito eh. Mga ka-boundary natin yun eh. Kaya hindi ang project hindi lang basta sa Valenzuela. So, pagka nagkaroon ng problema sa apektado ang Valenzuela, papunta kasi dyan. Yan. Yung ongoing project namin,
nagre-repair kami ng mga earth lights dito sa isla. Barangay Isla. Kasi yung mga palaisdaan dyan, yung dating pilapil na, alam niyo ba yung pilapil? Bilang ilog. Ano na yan eh. Dahil nga tumaas na yung level ng tubig sa polo, naiiwan na yun. Kaya dapat itataas mo yung gilid ng pilapil para ma-revive mo yung dating niyang pilapil. Pero yung tubig, hindi na kumakalat sa mga bato. Ano yung sinasabi nila? Ano yung mga kalimitang dahilan? Ano muna yung basura? Diba? Sa basura, yun na yun. Basura. Kasi kung yung daan tubig natin, hindi naman na ginagawang basura, mabilis ang baba ng tubig. Tapos, bukod pa doon, yung mga tatayo ng mga struktura ng building sa gilid ng ilog na hindi nagbibigay ng proper easement. Yung easement, ibig sabihin ng easement, yun yung space na iniiwan ng na nagpapatayo ng building na malapit sa ilog. Yun yung pinaka-setback. Tapos, dahilan, yun nga, mababaw minsan yung ating dato. Yung ginagawa namin. Nililinis namin. Ngayon ang picture na pinakita kami na yan, baba ko kami. Kasi pagka hindi namin dinukal yung mga quicks, bababaw yun, aako agad ng tubig. Quicks. Siguro, yung iba kasi, tambak ng mga property nila, pati yung mga waterways, natatambakan na rin nila. So, pag natambakan yung mga waterways natin, yung tubig, liliit na siya. Pag lumate yun, so yung volume na tuloy yung mga paddle, mag-o-overflow. Kaya, pupunta na. Wala? Thank you, sir. Nagkabibi daw siya. Pinahabang ko yun. Nalunod ko daw siya. Binabaha mo ba dito? Hindi. Ba 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 ba